buntag sa tanan. Salamat tas kanindot sa panahon. Do daghang mga linog-linog mga kaisunan pero linog lang na. Mauyog rata. Mao na bintahag yun na magandam ta sa ato ang kinabuhi kay according to the Bible, earthquake is one of the sign nga hapit na. According to P-Box, sige naman ang linog. Di lang ta kabantay. Kay lawom ra kaayo ba? Tuwara sa ilawom gyud. Pero nanggawas na ang linog. Nanggawas na ba? Matayog na ang ibabaw. So it must be, might be a sign. Hapit na jud. So makita na to ang apostasy mga igsoon sa mga kasimbahanan. Makita na to ang pagkawala sa desire sa mga Kristohanon sa pagbuhat sa buluhaton. Nawagtang ba? Mura ba og kana bitong passing na lang ang simbahan? Pwede ragtungahon, pwede dili. Dili na siya part sa atong kinabuhi. Nga kung imong sabton mga kaigsunan, it is the Lord nga nag-establish sa church, ikatulo nga institusyon nga gitukod sa Ginoo. And God have decided nga gipili jud ka nga gihimo kang part sa iyang body. Siya ga desider nganong nahimo ta diri karon na part ta sa iyang church. Pero kumustahon na to atong mga desisyon sa kinabuhi? Part ba ang Ginoo sa atong mga decision making? Di ba? Usay subok kayo nga unaw-naon ug palandungon mga kaigsunan nga gamay na kaayo ang part sa Ginoo sa atong mga decision making. Kasagaran naara gyud nagtuyok-tuyok sa atong kaugalingon mga kaigsunan. And that is why disobedience is able to eat up our personality. Maunay nagdumala, maunay naghari ang disobedience sa atong kinabuhi. So, mao ni sigihan tagtudlo sa Ginoo. The Bible is so constant in teaching us from the book of Genesis hantod sa Revelation mga igsoon. Aton ning gisuyod gikan sa Genesis hantod sa Revelation, atong tan-awon ang tanang mga mensahe, tanan nga mga verses nga mutudlo nato kabahin sa disobedience so that mawarningan ta. Nga unsa kadelikado ang disobedience sa atong kinabuhi. Alright? So again, maayong buntag natong tanan. Unya, ang kaning atong topic mga kaigsunan, nagpabili ni siya sa disobedience, ika-12 na ni, ika-12. So sa di pa ta mo reveal sa ato ang title karon, let's all stand, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us strength. Thank you for allowing us, O God, to fellowship in your body. Salamat nga naa karon si Brother Tony, nakagawas na sa ospital, naa na si John, si baby John, naa na si Mariel. And thank you, dear God, for your faithfulness. It is because of your faithfulness that we are not consumed. So we thank you, Lord, for bringing us here in your body and choosing us to become part of the great work that you had started long time ago. Nga sa dihang imong gihatag ang imong kinabuhi, Lord, naghimo ka sa ebanghelyo nga karon maoy among mensahe ngadto sa tibuok kalibutan as you commanded us as part of the Great Commission, Lord, that we need to go and preach the gospel to every creature. I pray that you will bless us, dear Father, na sa nahinay, pinaagi sa mga messages sa disobedience, malimpyuhan ang among unahuna o kasing-kasing, that we will become worthy to serve you, O God, in your church. Please use me once again. Empower me, O God, this morning, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Cycle of Disobedience. Dili lang ta kabantay, dili nagtuyok mga igsoon ang atong disobedience, unya we always have reason to do it. Naagyud ta makakita gyud ta rason nga
natural naman gunigod, mahitabo, magyud ni, ingon ana, mga igsoon. Ang disobedience, natural para sa mga dili luwas. Pero para sa mga luwas, sala kaayo na, mga igsoon, sa Dios. Naminaw ta? No, sala, yun na siya. Bahala na tong mga unbelieving people, wa magyun na sila pakabana unsay gisulti sa Biblia kay di man ay paraila. Ang paraila diri sa mga unbelieving people is the message of the gospel, and that is why God is commanding His children, katong mga giluwas sa Ginoo nga nahimong part sa body, nahimong part sa church, gitagaan sa Ginoo sa Great Commission to go and to preach to them the gospel of the Lord. Maura nay kana bitaw para sa mga unbeliever kanang gospel. Pero tanawa, mga igsoon, ang mga Kristohanon, ang Bible para ni sa atoa, para pandayon ta, para tudluan ta nga ang atong disobedience mga wagtang na, mga igsoon, so that we could live our life for the glory of God. Kay di man gyud mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi kung ang disobedience maoy naghari sa atong kinabuhi. So ang dami yung Bible sa Book of Judges chapter 2, mga igsoon, kay dirita magtikaw-tikaw sa Judges chapter 2. Now in Judges chapter 2, 11 to 15, nag-reveal ni siya, mga kaigsunan, the cost of disobedience and the heartache of forsaking a faithful God. Do you believe that God is faithful? Amen. According, mga kaigsunan, sa atong mensahe the other day, that sa iyang mercy, sa Lamentation, nangingon ang Bible that pinaagi sa iyang mercy, kita wala na consume sa atong mga problemang giatubang, mga igsoon. Unya, kanira ba mga problemaha, dili ra ba ni tungod sa Ginoo? Kanira bang problema nga atong giatubang tungod ra ba ni sa atong disobedience? Ang nakanindot na ay mercy. Despite of our disobedience, God's mercy is renewed every day because of His faithfulness. It is new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, according to what the Bible says. Now, tulo ka butang, mga kaigsunan, ang atong isgutan this morning, kabahin sa cycle of disobedience, unya tan-awa ang imong kaugalingon, kung wala baka na apil ani nga cycle o wala baka ani, mga kaigsunan, nga kaning ato isgutan tulo ka buok. Number 1, forsaking the faithful God. Part ba na siya sa cycle sa disobedience? Sa imong kinabuhi? Forsaking the faithful God. We know that God wanted us to meet Him every morning. Kada buntag gusto sa Ginoo nga makikita siya nato. Kada Domingo, gusto sa Ginoo nga makig-uban siya nato sa iyang simbahan, mga kaigsunan. But if you cannot do it, you are forsaking the faithful God. Gitagaan ta niyag Bible in order to guide us, and that is why we need to read it. We need to understand it. We need to believe in it so that we could live our life according to what the Bible says. Pero kung ato nang disregard, mga igsoon, ang tudlo sa Ginoo, atong gi-forsake ang faithful nga Dios. In Judges chapter 2, verse number 11, Judges 2:11, unsay gisulti sa Bible, mga igsoon, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. Giunsa sila sa Ginoo pagkahimong victoryo, sugod pa dito sa captivity sa Egypt, mga igsoon. Giunsa sila pagsapnay sa Ginoo nga bisan sa ilang pagkagahi og ulo, giubanan gyapon sila sa Ginoo sa wilderness ug nagsigig provide ang Ginoo sa ilang panginahanglan sa panlawas. Naagyapon ang pagkaon, naagyapon ang guidance. Bisan tuwa sila sa wilderness ni pili, mga igsoon. Hantod na sa Book of Joshua, na makita nato, mga igsoon, ang victory. Giunsa sila sa Ginoo pag-protect na under the leadership of Joshua. Karon pag-abot diri sa Judges, mga igsoon, wala na si Joshua. Ang nahitabo, mga kaigsuonan, nagbalik man ang ilang disobedience. Nagbalik ang disobedience. Panahon sa mga Judges, grabe ang ilang kagahi sa ulo.
Muna diri ingon sa Bible na the children of Israel did evil in the sight of the Lord and serve not God anymore. Nag-serve na sila sa idol. Nag-serve na sila sa graven image. And that is why God was so angry with them. Muna bantayan na ito mga igsoon sa atong kinabuhi kung naitabo ni sa ilaha nga grabe ang ilang personal experience. Kani mga tawhana nga nagdisobey. Kani mga tawhana nga nag-worship og other gods except sa Ginoo nga nagtabang nila pagawas mga kaigsuonan. Sila mismo naka-experience sa provision sa Ginoo. Naka-experience sa protection sa Ginoo. Naka-experience sa victory nga gi-allow sa Ginoo nga maangko nila sa ilang kinabuhi. But, unsa ilahang sukli, mga igsoon, sa faithfulness sa Ginoo. They did evil in the sight of the Lord. They did evil, mga igsoon. And that is why, sa atong kinabuhi, bantayan na to, mga igsoon, disobedience begins when hearts turn from the true God to false gods. Israel abandoned their covenant, choosing counterfeit worship over divine truth. Laliman kang buhi nga Ginoo giilisan og graven image. Giilisan nilag Baalim. At tanawa sa itong kinabuhi karon mga kaigsunan, unsa man nga mga counterfeit belief atong gipuli sa buhi nga pulong sa Dios. We believe the words of the world more than the word of the Lord. Daghang mga instructions gihatag sa Ginoo sa simbahan, pero tanawa ang pagpaminaw sa mga Kristohanon. Makaingon ba ang Kristohanon? Praise the Lord. Salamat Lord sa imong instruction. Or ang mga Kristohanon, mga pangyamid, mga igsoon sa mensahe, grabe naman sana ang mensahe aoy. Di ba? Mura naman sana o gikuhaan tag katungod isip tao. Mga igsoon mo nang gitagaan tag mensahe kay puro sa ta puno kay ta sa pagkatawhanon. Mo na gusto sa Ginoo nga magpuyo ka nga espirituhanon, aning kalibutan nga puno sa pagkatawhanon. Kay kung ang atong kinabuhi karnal mga igsoon, pasabot nagpuyo ta sa atong unodnon nga kanang mga tinguha, karnal ang tawag ana. So kung mayon tag karnal ka nga Kristohanon, unsa may pasabot ana? Ha? Atubangan sa Ginoo, hugaw ka, baho ka. Carnal, worshiping another God. Dapat ang Ginoo ra ato ang i-worship mga igsoon. Kinsa nga Ginoo katong naghatag siyang kinabuhi sa Calvary, si Jesus Christ, our only God and Savior. Dapat siya ra gyud ang atong tagaan sa atensyon sa atong kinabuhi o siya ipagamit nato sa iya ang atong kinabuhi. Pero unsa may nahitabo mga igsoon? Asa man nagyahat ang mga tao? Sa Ginoo ba o sa kalibutan? Asa man mas nibilib ang mga Kristohanon? Sa pulong sa Ginoo o sa pulong sa mga tao nga ilang nadunggan dito sa kalibutan? Kabahin sa ilang pagpanginabuhi, kinsa man ilang mas gituhuan? Ang principle of God or the principle of the world? Diha, nagkasangit-sangit ang mga Kristohanon. And that is why many believers today nag-forsake pod sa faithful nga Dios mga igsoon. Wa na may mas faithful pa ni Christ mga igsoon nga naghatag sa iyang kinabuhi para luwason ta. Daghan mga tao nga mutabang lagi nato lagi, pero dili man nila kaya ihatag ang kinabuhi para lang ta mabuhi. Gitagaan naman ta og ginagmay mga kaigsunan para at least mabuhi-buhi ta ba? Pero lahi man gyud ang gibuhat sa Ginoo, kay iya man jud gihatag ang iyang kinabuhi. Buhahan kita makaangkon sa kinabuhi gyud nga walay katapusan. So do not forsake God. Ayaw i-forsake kay siya ra ang faithful mga igsoon. Wala nay lain pa nga faithful kaayo nga magpangga sa atoa. Wala nay lain pang faithful nga pwede natong ipuli sa Ginoo nga mo provide sa atong panginahanglan bisag gahi kay tag-o. Proven naman na sa mga Israelites. Siya rog di pagyud gihapon ta katuo mga igsoon nga naa may record sa Bible. So ayaw i-abandon
ang kasabutan nato sa Ginoo. Usa ra may kasabutan sa Ginoo nato nga ato gyud kuptan mga igsoon, the Great Commission. Kasabutan na gipili ta sa Ginoo para manlakaw, magdatag bunga mga kaigsuonan. Diha sa tiilan sa Ginoo. It means nag-discipleship ta sa gawas. Atong gitudluan ang atong mga prospect, gitudluan nato sa ebanghelyo, gitudluan nato unsaon pagpanginabuhi according to what the Bible says. Unya dadon nato sila sa simbahan, isip bunga. Naminaw ta? Isip bunga. Mo na dapat ang Kristohanon kugihan sa pagpanudlo. So para ka makatudlo, dapat kugihan ka nga estudyante. Magkat-on ka sa pulong sa Ginoo, dili kay maghuwat ra kag unsay ihungit sa imuha. We are not going to go to the field to teach them lesson. We are going to go to the field to teach them life. Life according to what the Bible says. Kay kasagaran sa gibuhat sa mga Kristohanon mangitag lesson. Napa kay lesson diha, Brad? Tigay tag lesson, Brad, para ako itudlo, Brad. Di mga katudlo sa lesson kung wa nimo nasabti og na experience. Klaro man kay ng Great Commission. You are not obeying God when you ang imo ra gibuhat, you are looking for a lesson to teach, pero wa nimo gi-experience. Wa ka nagtuman sa Great Commission. Kay gisulti sa Ginoo sa Great Commission, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, not commanded them. Ikaw ba? Ikaw nga gisugo sa Ginoo, ikaw ang gimanduan. So unsa man ang gimando sa Ginoo nimo, imo na nang gituman. Unya imo na nang na-experience, imo dayong ingnon tong imong gitudluan, experience na ninako. Mauni ang giingon sa Ginoo. Kung pagpabadlong man ganina imo nakatunan, unya naka-experience ka, bunal mga igsoon nga dili lalim, imong ingnon imong disciple, perting gahian ako guhoan ning dapita, experience na ninako, ayaw na lang sunda ang akong sayop. Kay dili raman ang unsay sakto ato itudlo nila, imo sad silang paibaon sayop ni. Ayaw nigsunda kay sayop ni, mauni akong gibuhat. Tanawa kung say bunal si Ginoo ani. Kaya usahay kita, magtudlo ta sa Bible, puros ra gyud what is right. Ang Bible kompleto man eh. Naa may reproof, naa ay correction. Puro raman ta instruction. Di ba? Puros ra ta doctrine. Where is the reproof? Where is the correction? Upat maguna kabahin. Doctrine, reproof, correction, instruction. Ayaw og kanang ilabay ning duha mga kaigsunan kay puros ra ka instruction, puros ra ka doctrine. Doctrine, what is right, di ba? Reproof, what is wrong. Correction, to make the wrong right. Instruction, to keep doing what is right. Mauna siya ang atong mission in order to teach the Bible. So karon saon nimo pagtudlo kung wa nimo gi-experience? Muna klaro kay gigon sa Bible mga kaigsunan. Dili jud ka mahutdan og lesson kay dapat di makamuhunong og learn. Nasabtan na to, naatay basic nga gitudlo, salvation, assurance, Holy Spirit, naa diha church, naatay mga basic mga igsoon. Pero dili kay magtuyok ra ka diha. Asa naman imong obedience? Muna daghan kay disobedient children of God because wala na to gitudlo nila kung unsay atong gituman. Wala na to napakita nila ang obedience. Ug unsay resulta sa obedience sa kinabuhi nato. Muna daghan kayo, daghang mga tao simbahan, puros disobedience mga igsoon. Ug kana mga disobedient people, mao nay mo forsake sa faithful nga Dios. Number 2, provoking the passionate God. God is good. He is loving. He is caring. Pero tanawa, ato gihapon siyang gi-provoke. Ato siyang gihagit. Na, do you agree nga nakahagit pugkas Ginoo sa imong kinabuhi? Judges chapter 2, 12 to 13.
Mao kung sa giingon sa Bible, kung sa gibuhat nila mga igsoon. In verse number 12, and they forsook the Lord God of their fathers. Now, ilang forsook. Not only that, which brought them out of the land of Egypt and followed other gods. Laliman kaala. Ilang gibiyaan ang Ginoo nga nag-guide nila pagawas sa Egypt ug ilang gipulihan og other nga Ginoo. Of the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. Imagine kung sila gibuhat mga igsoon. Luyo sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo nila, ilang gibiyaan ang Dios. Gipulihan nila og lain nga Ginoo, naara sa ilang palibot, nakita nila mga igsoon. Kung asa sila nangadto, nakita nila, uy, nasa day bagong Ginoo din, no? O ilang pod gi-worship pod. Nabalhin ang ilang attention dito. Pero sukuas Ginoo mga igsoon. Ilang gi-provoke ang Ginoo sa kasuko. Klaro man ang giingon sa Bible. Nisunod sila sa lain nga Ginoo, Ginoo sa mga katawhan diha sa ilang palibot, ug nibaw pagyud sila. Nag-worship sila. Unya ilang gihagit ang Dios sa kasuko. Provoking the passionate God. Now, do you agree that God is passionate? Nalimad ka sa iyahang earthly ministry, mga igsoon, makita siya sa mga tao, compassion. Ang makita nila sa kang Christ is the compassion. Compassion sa mga katawhan, compassion sa mga needy. Pero tanawa unsa ilang gibuhat. Gibiyaan nila. In verse number 13, the Bible says, and they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Serve na gyud. Wala lang kay nag-worship, wala lang kay ilahang ang kani sa 12 ilang gibawhan, pero ila na gyud gialagaran. So kani, this is idolatry. Ang nakapait o nakasakit mga kaigsunan, kay kaning Ashtaroth, ang ilang pag-worship ani sexual. Ang ilang worship, ug makakita tala karon mga kaigsunan. Nag-worship sila sa yawa. So ang ilang worship, appeal ang sexual activity. Kay kani si Ashtaroth is the goddess of kanang fertility. Tanawag di sa ilagi pulis Ginoo, unsa ka dakong hampak na sa Ginoo mga kaigsuonan, insulto. The very idol nga gipalikayan sa Ginoo, gipadestroy sa Ginoo, mo'y gipuli nila sa buhi nga Dios. O di ba na hagit? Mura ka og anak mga igsoon nga ang imong ginikanan gipuli lang nimo sa imong silingan nga nakita nimo diha. Abi kay maayo kaayo mo tambag mulaban sa imuhang mga bisyo. Ang imong ginikanan nga intaw nga nagamping nimo, gasigig badlong nimo, gasigig pitol nimo. Imong gibiyaan kay wa nakakaanto sa pagpitol, gipuli nimo sa silingan nga imo na nakit-an, gibarkada ka, unya gitudluan ka, unsaon pagpadayon anang imuhang pagpabadlong, tuwa na ka dito nilaban. Og nangahitabo na sa mga pamilya. Nahitabo na sa kasimbahanan. Ang pastor nagsubay, nagtudlo, unsay doktrina, unsay kamatuoran, nagbadlong, unsay mga sayop. Ang mga membro, mga igsoon, maglain, magbuot, mabadlong, oy. Pariharag yun na. Kaya yung tulo ka institusyon gitukod sa Ginoo, family, government, o church. Puros di ganahan badlungon. Asa sila mo kuyog? Ngadto sa mga ganahan kayo nga labanan sila sa ilang pagpabadlong. At sugod sa pamilya, mauman na. Ganahan ba kasi mong ginikanan o ganahan ka sa imong barkada adto ka dito magsige og ladlad anang imong problema mga igsoon kay labanan man pug ka. Sa gobyerno,
As kisa may labanan, di ba katong ganahan kay corruption? Sa simbahan. The same thing. Kay ba kang ano? Usara, ang nagningkamot o guba, anang tulog ka institusyon. And that is the devil. Ang kaaway sa Dios, mga kaigsuonan. So kung dili ta magbantay, mabiktima ta. Mo forsake sa ta sa Ginoo ug mo pili ta atong mga Dios mga kaigsuonan nga ang ato rang sentro, ang atong kaugalingong last. Mabuti na ningon ang Ginoo, love not the world, neither the things that are in the world. Kay kung nahigugma ka sa kalibutan, wala ang gugma sa Dios sa imuha. You cannot love the world and the Lord at the same time. Kung ano gibadlong man ta si Ginoo, because according to what the Bible says, ang kalibutan naa diha ang lust of the eyes, the pride of life, lust of the flesh. Mga igsoon, pagsupply sa mga tawhanon nga panginahanglan, unod-non nga panginahanglan. O tanawa kung sa may nag-destroy sa mga kasimbahanan. The same. The same. Wala lalagi image ni Astaroth. Pero ang practice nagpabilin. Ang practice nagpabilin. Wala lalagi Baal nga makita nato idol sa inyong balay. Limpyo inyong balay mga kaigsunan. Bisag way limpyo. Limpyo sa mga graven image. Pero ang idol lahi. Ang wala to nasabti, anything that hinders you from serving the Lord is an idol. Gano'n nakababag man na? Trabaho could be an idol. Relationship could be an idol. Kamo mga young people, kana inyong uyab, mahimo ng idol. Di ba? Kana mga artista nga, dili ka kasimba kay, maupoy pagsalida, anang imong gisunod, oy, o idol na. Klaro ana mga idol. Liman kay puliran imong simba og salida. Di ba? Gini ka kuan magul pastor, gustuhan pa nato load. Noon sa maka nga istorya naman ang butbut. Ang mensahe sa Ginoo mga kaigsunan is what you need. Kay mo ning istorya nga mo build sa imong kinabuhi. Nganong imo mang i-provoke ang Ginoo? Ipuli raman nimo ng mga istorya diha nga way kalabutan sa imong pag-build sa imong kaugalingon. Mo destroy pa hinuuna. Maminawa ni, disobedience isn't just a quiet mistake or a neutral choice. It's active rebellion. Di ba usay mayon naman ta, natural naman ni pastor, masipyat magyud ta. Rebellion ka na. Ha? Dili man ni nga kaning awa bitay nakahibaw. Wa kay way nakahibaw nga nagdisobey ka, rebellion na. Kay way natago sa mata sa Dios. So ang disobedience dili lang kay pwede nimo ihilom, ay lang dili ta magsaba, okay lang, di ba? Makadungog ta usahay kana mga tao nga nag-engganyo nato nga magpabadlong ta, magpaayno na ay nagsaba ni pastor. Oh, nakadungog na babong nay mga ingon ana. Ano okay ra magunagod, dili lang ta magsaba ni pastor. Umausa na sa mga anak, kanusa man nangaguba kinabuhi sa mga anak. Sa dihang ang ilang barkada, mayon lang nga ayaw nagsaba sa imong mama, ayaw nagsaba sa imong papa. Diha, guba na ang imong kinabuhi. Ngano di ba kamusaba, authority man na nimo, mao man ay nagbantay, mao man ay mo protect nimo. Ngano di man nimo sabaan? Di ba? Imbesi ka angay magsaba-saba, diha ka magsaba-saba kay sukol-sukol ka. Imbes ang imong isaba sa imong ginikanan, kanang mga temptation nga nasugatan nimo, magpatabang ka para dili ka mabira sa yawa, mga igsoon, imo naman inyong gihilom. Nagtuo ka okay ra kasi naghilom eh. Di man nasamad nga naayo. Kanang maghilom-hilom ka sa dapat nimong ipakitabang o ipakitambag. At tanawag, ang kinabuhi ng aguba, nga naman,
kay gihilom ra nimo ang temptation. Gihilom nimo ang movement sa yawa sa imong kinabuhi. Kung nisumbong pa lang ka, o panan ninyo mga dalagita, nanay na ginahina ninyo o kanang kidat-kidat dito sa gawas. Nanay sige hatag og note, inyo ra masang itago. Ipabasa na sa inyong ginikanan, matarawa mao, gipadadhan kog letter mao. Para mas scrutinize mga igsoon. Inyo ra pong ilom-hilom kay ikaw po'y ganahan. Ikaw mo po'y ganauna ganaana pod. Di na tagaag letter. Mo na pag-respond sa katong mangingilad, imo nang gihilom. Nagtuo ka, makalipay na nimo. Oy, makalipong na nimo. Nagtuo ka nga makabuild na sa imong kinabuhi, i-destroy ka ana, oy. Because anything that is not done in proper way, adig yun na siya sakto. Ganong mahadlok man na mo, atubang sa ginikanan, kung tarong ang iyang tinguha. Ganong agyaw na magkag-text, kita sa skina. Nya ikaw pa'y maingon, wata lang ko dito sa iskina kay ay, ikaw pa'y mutambag. Ikaw rin gihikog. Munang Ginoo, nagbutang siya mga extension sa imong kinabuhi para i-protect ka, ginikanan, pastor. Uy, mauman ninon imong likay-likayan, imong tagu-taguan. Sa magkagahagit-hagit ka. Dili ang imong ginikanan, imong gihagit. Numero 1 gihagit nimo, ang Ginoo nga naghatag nimo anang imong ginikanan. Gihagit nimo ang Ginoo nga naghatag sa imo sa pastor nimo para tudluan ka ngano imo man nagilikay-likayan. So dili pasabot gihilom, okay ra. No, dili pasabot nga tao ra man ta pastor, normal na gina makasala, dili oy. Dili. Gipili gyud na nimo. Rebellion na kay baw magka nga dili na mao. Agree or agree? Dili lang ni kay para sa mga young people ha. Kitang tanan ani, pwede ta mabiktima. Kay bawo ka nga dili na sakto, imog yun ang buhaton. Di ba? Nya ikaw kuan ka kuryoso kintahay kay ka sa uban nga mga doktrina, pero wa jud kay kalibutan sa sakto nga doktrina. Naminaw ka sa mga sayop nga mga pagtulunan, adi na tulilik imong utok kay wa man kay pundasyon. Pero naminaw man ka ang mga sayop nga pagtulunan, nga wa ka kay baon say sakto. Niya ka lang sayop mo na nahimong sakto kay it sounds kuan ba ya? Correct. Mo lang gingon murag correct, seem it right unto a man. Naa ka diha naminaw, but you don't know what is right. Wala ka na indoctrinate sa Bible. Unya tuwa ka nagsigig paminaw mga kaigsunan na nang seem it right. So unsa may tabo sa imuha? Mo na tinahimong sakto. Mo na tudluan na ka sa sakto nga doktrina, dili nakasud kay ngano man naa naman kay gikuptan nga daw sakto. So may tabuan na magsikag kadungog sa mensahe diri, miyon na dayon ka nga sayop pastor. Wa na magoy tights ron. Kay mo pa gusto nimo. Mo nagilabanan ka ato mga tao nga wa po'y pagtuo sa pulong sa Ginoo. Sultian ka, if you are not a believer of tithes, langkata ng kaluwasan nimo kay wa kay angay ana. Kay usa na may reason nganong wa nay tithes, gihatag ra na sa mga Hudiyo ang kaluwasan, di man gihatag originally sa mga Hudiyo. Then gipaambit ta sa Ginoo through adoption. Ug sa diyan naluwas na ka, nahimo na kang fellow citizen with the Israelites. Unsa may pasabot ana? Kung unsay balaod sa Ginoo sa iya mga katawhan, apil na ka kay katawhan na ka sa Ginoo. Sa panalangin gustong mo apil, pero sa practice ug sa kanang pagpangalagad di kaganahan. No, tuo ka dito, mo na sikag paminaw dito. Tinuod no kani si pastor. Kuwang nis pagtuon. Mo na
nalipong ka kay ngano man wa kay doktrina nga sakto gisikag paminaw didto, imo na noong giprovoke ang galuwas nimo. Rebellion ka na, mga igsoon. Number 3 and last, facing the punishing God. Naabiyag yung punishment. Because whom the Lord loveth, He chasteneth. In verse 14 to 15, sa Gingos Bible, and the anger of the Lord was hot against Israel, and He delivered them into the hands of the spoilers that spoiled them, and He sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. Tanawa nagunsa ka sakit sa kinabuhi, mga kaigsunan, nga naa kay kaaway nga di nakaka-stand against them. You cannot win over them. Mao na kita, ang mga kaaway sa atong kinabuhi karon madinaugon kaayo. Okay ba, bantag unsa may tumong sa kaaway para paggangon ka sa pagpangabig og kalag, paggangon ka sa pagdiscipleship. Karon, wa gyud mo kabantay anag unsa nang nagsigig pakgang nimo nganong di ka ka-discipleship. Wa jud ka kabantay, wa jud ka anak ka make og list sa mga butang nga nakababag nimo nganong dili jud ka ka-disciple. Wa ka bantay kay para nimo normal ang kalisod, pero wa ka kabantay, gibabagan ka ana. Normal ang kabisi, pero wa ka kabantay, gibabagan ka ana, ug nganong nabisi man ka anang butanga, nga naaman usab gisugo ang Ginoo, nga dapat kabisihan nimo. Ug nganong imo man ang gibuhat, busy kay ka. Pero sa gisugo sa Ginoo, wa na kay time, kay busy kay ka. Kinsa may mas labaw, kinsa may mas importante, kinsa may mas valuable sa imong kinabuhi? Kanang imong gisigig buhat diha kay kanang nakabisi nimo pero way labot sa sugo sa Ginoo? Kinsa may mas importante? Katusya o kaning Ginoo nga naghatag sa kinabuhi nimo? Wa ta kabaw mga igsoon na ay punishment. Muna ang Ginoo gibuhat sa Ginoo ang kasuko sa Dios. Gitugyan sila sa kaaway. O tanaw siya natabos mga Kristohanon karon. O maato kong hinganlan kana mga kaaway nagpugong nato nga di ta kapangabig og kalag. Di atong hinganlan be. Kinsa man ka nagkuyog nimo sa imong kinabuhi pirmi? Ha? Self o sana nga di na mabiya kinahanglan crucifixion ang kinahanglan ana. Una gisige nimo sunod. Nalaay man mo simba, magduka ra gihapon ko. So sa may kapuslanan nga mo simba, magduka ra maghapon ta. Ang imong gitanaw, ang problema nga kanang maglingkod kay magduka ra gihapon ka, way kapuslanan, wag gyud nimo kontrahan ang duka. Amen. Wag gyud kay buhaton nga aksyon para di ka magduka. Magbaon ka kag dagom. Hello? Dagom. Slow ka na yung paa. Duka ka. Sige, duka pa. Kinahanglan kong maminaw. Ang problema, ligon si flesh, si spirit, weak. Di ba? Ngunang dili ka ka-enjoy sa presence sa Ginoo mga kaigsunan. So, kandidato kas bunal. Matugyan ka sa Ginoo sa kaaway, mo na nagpugong nimo. Not only the flesh. Isa pa. Kalisod. Lo kontra din apostol. Tanawa, tungod sa kalisod. Di ka kasimba. Tungod sa kalisod, di ka ka-share kay naglain ang imong buot. Kasi may ganahan mo share, way pamahaw, way paniudto, way panihapon. Nya musturya ka dito, gracias Ginoo. Nga imong pagpanugab panuhot. Dili tungod kay busog ka. Lain naman yung panugab panuhot kay dili ba mo tingog. Di ba? Dagkakip ka lang kalisod. Pugong na mga kaigsunan nga di ka kapangalaga sa Ginoo kontra na.
Pabitaw kita mga Kristiyano, dapat na atay weapon to destroy that enemy sa mga tao nga dito gilubong sa yawa ang mga kalag sa kalisod para dili makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Mao nay problema nga dili nato pasulbad. So, unsa may buhaton? Adad-an ra pug bugas. Siyempre maminaw gyud na may bugas. Pero pagka humagdawat sa bugas, kuyog ta paminaw lang gud, paminaw lang ayaw nagtuo. Basta makabugas ta. Okay, kita nagpailad. Nga hindi man nato sila tudluan sa panginabuhi, mga kaigsunan. Kuyugan nato sila, i-coach nato sila. Mahimo kanilang life coach. Di ba? Usa ang pagpanginabuhi nga, kanang dili kay sige lang kagtunol og bugas. Wala kita dapat mga Kristiyano kay bawta unsaon pagpanginabuhi nga mapildi nato ang kalisod. Mo na itudlo nato nila mga igsuon. O kung matudloan nato sila ana, kinsa man asa man ang ilang gratitude, di ba naani mo? Yung problema sa pagtudlo nimo nga perting lubungan pud nimo apil. Kung pwede pa lang kanang ayuda nga mo itunol, kuhaan na nimo. Kuhaan. Ito pa naminaw mo. Bumita na ka ng mga box-box pang-igsoon nga ipanghatag. O kayo, yun po si Sudan ni lalami lagi ni di na i-apil na tubig. Kuhaan ni magsud. Kaya nga naman, hasta ka gutom. Hasta ka wakatilaw. Nga ang nindot unta, ang imo rang kuhaon, empty box, ikay magsud diha, suma sa gikinahanglan anang imong atuon. Di ba? Kaysa manguha ra ka mga kaigsunan na diin nagikan, unya pag abot dito hasta ka wa kasabot unsa man ni abot unsa na basta pagkaon man tingali na. Hasta ka wa ka kasuway kaon na. Tarunga na ang imong kinabuhi para makarelay ka nila sa panalangin sa Ginoo nga gihatag niya nimo. No, pero wa kay kapakita tungod kay disobedient man ka, natugyan ka kamot sa spoilers o sa may buhaton sa mga spoilers sa imong kinabuhi. Lig-unon ka o gubuon ka. Spoiler gani. No. Klaro lang gitugyan ka sa spoiler. Into the hand of spoilers that spoiled them. Muna. Verse 15. Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil. As the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. O tanaw mga kinabuhi sa mga Kristohanon, blessed or distressed? O wadyon mo kabantay nga natugyan na kamot siyawa ang inyong kinabuhi. Now, how can you be a good witness if you are in distress? Di ba? Yawa pa dyan ka na tagbaw anang distress. Okay na distress ta na may purpose. O, imo pa dyan gi-improve. Hunong naka diha sa tres. Imo pa dyan giabot sa 4. Grabe, wa dyan ka na tagbaw. You need the blessing of God. O kana mo'y nawa because of your disobedience. Ayaw nag-disobey sa Ginoo. Hinay-hinay nagsugod og tuman mga igsoon. Have your personal devotion. Sugod diha. Hala pag devotional, pagbasa sa Bible. Unya dili kay basa ra, kinahanglan basa. Hala sige basa ta. Naa kay tumong, naa kay reason nganong nibasa ka. Inquiry. Nakasuway na mo pag-inquire? Kung adto ka usa ka building dako kaayo asa man ta ni padung oy? Asa man ka padung ato CR? Adto sa information. Unsa may mo kuanon dito magpa-cute ra ka dito? Unsa may mo buhaton? Mangutana. Unsa may pangutana? Kung unsay gusto nimong buhaton dias building. Nakasabot ta mga igsoon? Umula sa atong pagbasa sa Bible, unsa may gisugo sa Ginoo nato? Muna atong i-inquire.
Lord, himo ako nga kanang faithful servant ba? Kay servant man kako nimo. Himo akong faithful servant. I need to inquire. So mo na imong pagbasa, unsa man nga mahimo kong faithful, kinahanglan mahimo kong tarong. So nag-inquire ka sa Bible how to become a good servant of the Lord. So mo na imong gipangita diha. Dili kay tira pasagad na ka sa makatunan lang. Di ba? Kaya itong eskwela ka, o sa may mo gusto, engineering, ayaw dito sa medical. Engineering man yung gusto. O sa may pandayon ni mo anang lawa sa tao. Di ba? Di ba nakaibaw ka? So, tuwa na ka, gusto ka engineering. So, dito ka nag-inquire sa engineering department. Wa ka ni adto dito sa ospital kay gusto ka mag-engineer. Unsa ka eh? O kita, naata sa simbahan. Unsa man to inquire dire? Ngano nata dire? Nganong gibutang ta sa Ginoo dire? So simple kay gigon sa Ginoo, "You have not chosen me." Correct. "But I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain." Uy, job opportunity. So, how can I do it? Have your personal inquiry. That is what we call personal devotion. Personal feeding. Personal reading. Muna dili kay basa lang ta mga kaigsunan. Kung dili mag-inquire ta, pagkaton. Pagkaton. Kaya ko nangutana ka dito, kadako sa building. "Sir, asa man ni dapit ning opisina ni kuan, maminaw jud ka we." Kapa, asa to? Asa nga floor? Sa tong number? Isuwat gyud nimo eh. Isuwat gyud nimo sa floor sa floor. Okay, 7th floor. Sa number? 777. O sige. Di mo isuwat diha. Di ba? Unsa chaptera? Unsa nga verse? Dapat katultol ka. Inquiry. Para kamao ka mo share, kamao ka mo tudlo. Asa man ani mo nakatunan? Pangitaan lang diha. Daran na diha. Wala ni maka nakaadto na ka sa opisina. Asa man kaniya to sa nga floor? Ay, sudlan lang diha. Sigurado makitaan yun na nimo diha. Di jud ka katudlo kay ngano man. Actually, honest ka nga wa kay baw kay wa jud ka basta ni adto ra ka didto. Wa ka na ginumdum unsa nga floor, unsa nga room. Unsay nga sa tao nga pangitaon. Dapat magkat-on ta eh. Magkat-on ta mga igsoon. God's judgment is just. When His people persist in rebellion, He allows consequences to awaken repentance. And, ang kanindot, doon ay restoration. Unsa may i-restore? Reverence. I-restore sa Ginoo, sa imong kinabuhi, ang pag-reverence sa Ginoo balik. No? Dili kay pasagdan ra ka sa Ginoo. Anak ka-loving ang Ginoo mga igsoon. Do na ay punishment sa magagahig ulo, pero naagihapon ang iyang mercy. It will endure forever. His mercy endureth forever. And it is new every morning. New opportunity, new hope every morning. No? Gisulti na si Ginoo sa Book of Lamentation. Wala na mas guol pas Bible mga igsoon gawas sa Lamentation. Lamentation na gali na. Diba? So, unsa may ato ang take ani nga mensahe? Na? Tugutan ba nato nga magpabilin ta ani nga cycle sa disobedience? Klaro man nga cycle, forsaking, provoking, unya facing punishment. Ora na cycle. Unya nabunala na. Nibalik na sad sa uno. Forsaking, provoking, facing punishment. Hantod kanusa na kaya nimo ingana ang dagan sa imong kinabuhi magakaigsunan. O ato na ning hunungon pinaagi sa pag-obey.
Obey. Yung sa diyang nabunalan na ka, makarealize ba ka? Sa iyo, pasakto, ginas pastor, no? O karon pagka-realize, mo bitong gihatag na sa Ginoo nimo kay ang gisulti sa pastor nimo, dili iya ha, iya si Ginoo para nimo. Nakasabot na? Yan, wala mo gituman. Perti pa itas kinabuhi. Pero dugay ba ka-realize kay depinsaan pa magka sa pride. Di ba? Depinsaan pa ka sa pride, magbuwa gyud ay mo kinabuhi gyud. Garbo. Oh, hantod nga mahubas na. Sakit na kayo. Di ang pagkakakuan nga tagana tog chance si pastor. Uy, ako pa'y tagaag chance. Tagay kag chance imong kaugalingon nga di na ka mabunalan sa Ginoo. You don't need to give me a chance. Don't give me a chance. Kay ang akong pagbarog diri mga kaigsunan is not by chance. Naani tumong nganong nagbarog ko diri para tudluan ka unsay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi para monindot imong kinabuhi. Give yourself a chance to be blessed. Stop disobeying, start obeying. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for the message this morning. Please help your people nga dili magpabilin sa cycle of disobedience. Sakit kayo ang resulta kung moabot na sa point of punishment. Kay itugyan nimo sa kamot sa kaaway ang imong mga pinili o way laing buhaton ang kaaway sa among kinabuhi kundi i-destroy ang among kinabuhi. Pugnan mi nga dili mi mahimong panalangin or dili mi makabuhat sa angay na mong buhaton in preaching the gospel. Lord, please help your people to realize how dangerous our life if we are going to live this life in disobedience. Please, Lord, have mercy to your people. I know that your mercy mo endure ni siya hantos kang turan. But please, let your people realize, O God, regarding sa imong mercy. Salamat kay Lord, and I pray that in this invitation, maganhi ang imong mga anak o muluhod sa imong atubangan, Lord, with humility. Asking forgiveness, asking your help nga mabalik ang kinabuhi ngadto sa obedience ug likayan na ang pagdisobey sa imong pulong. Salamat kay Lord nining opportunity. Let this be done, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name. Amen. Amen. All right.